lang ang kanyang biyahe, hindi ho ganoon nakababahala na mawawala ito. Kapag po international yung iba biyahe nitong ilang pang mga nandito ngayon na air assets na sa ilalim po ng pamilya nitong si Zaldico. Kapag po international yan, pagdating mo doon sa airspace ba na hindi nasakop ng Pilipinas, yung bang papasukan mo, hihingian ka ng parang clearance sa pinanggalingan mo? Ganun po ba yun, General? Tama po yun. Ang tinatawag po dyan ay overflight clearance. Kasi po merong tayong tinatawag na flight information region ang mga bawat bansa. Pag tumake ang isang eroplano at mag-e-exit na siya sa flight information region ng Pilipinas, kailangan naka-coordinate na doon sa airspace ng bansa na pupuntahan o dadaanan. Yun, opo. Sige, so sir, ano po ang record nitong tatlong na nakalabas? Sino mga pasahero nito? Meron ba silang pasahero nung lumabas? Wala po kami ready data pero titignan po namin. Okay. Ito ho bang Gulfstream 350? Ito ba yung sinakyan ni Pangulong Duterte papunta ng Dahig? Sa pagkakaalam ko po, hindi po ito. Okay, opo. General, sir, alam po naman natin na maliban po kay Ginoong Zaldico, may mga nababanggit na po na ilang pong mga opisyal ng gobyerno na posible na masangkot nga sa iskandalong ito. Meron ba kayong mga binabantayan na air assets ng ilang pong mga contractors o congressman? At tinignan na po namin ang mga record ayon na rin sa request ng DPWH. May mga binigay silang mga pangalan ng mga individuals at pangalan ng mga korporasyon na pwedeng nagmamay-ari ng mga eroplano. Sa ngayon po, wala nang iba aside from this, kundi ito pong QM Builders na tinitingnan po namin ang detalye na nagmamay-ari ng isang Bell 505. QM Builders, yung construction company. Opo. So far po, sila pa lang. Opo, sila pa lang po at wala nang iba ang nagmamay-ari ng eroplano sa mga pangalan at korporasyon na binigay ng DPWH. Batay na rin po sa aming record. Opo. Si dating House Speaker Martin Romualdez po. Tinignan po namin ang aming record pero sa katotohanan wala pong nakapangalan sa kanya na eroplano o sa kumpanya na pag-aari niya. Opo. Ayon sa aming exhaustive na pag-check ng aming mga files. Opo, sa official record kumbaga po ng CAAP. Opo. Kasi nga you base everything on record, no? Opo, naunawaan po na. Okay, sige po. So sir, sa ngayon po meron bang ugnayan ang CAAP sa government agencies, ICI man yan o Ombudsman o DOJ para po dito sa freeze order? Kasi yung talagang legal basis nyo, yung freeze order hanggat wala yan, puro lang ho tayo monitoring. Meron ba kayo ugnayang na ginagawa ngayon, sir? Unang-una po, yung nung umpisa pa man, may ugnayan na kami sa DPWH. Meron din kaming coordination sa AMLAC, humingi sila ng mga dokumento, ang Ombudsman, ang NBI. Nitong huli po ay naanyayahan kami sa ICI meeting at nandun na nga po na humihingi rin sila ng mga karampatang dokumento related sa mga aircraft. So yun po ang aming linkages sa other agencies. Opo, okay. Sige po. Ang mga diskaya ho ba? Walang mga air assets? Wala ho kaming nakita air asset na nakapangalan sa kanila. O sa kumpanya nila. Baka walang payong ang Augusta at ang
Oh, baka walang payong. Opo. Anyway, sige po. So sir, alam niyo ho, General, kami po nagagalak sa inyo pong pagpayag sa panayam na ito. Mas naiintindihan na po namin ang sitwasyon, ang mga kaparaanan, ang mga panuntunan dito nga po sa sa jurisdiction ng Philippine government dito po sa mga questionabling air assets na pinag-uusapan po natin. At muli ho kami tatawag, no? Kung sakali pong may development po para inyo ito'y maipaliwanag at malaman po ng ating mga kababayan na ang CAAP po ay ginagawa ang responsibilidad dito po sa isyong ito. Maraming salamat po, Manong Ted, Ma'am Cha. Opo. Salamat po sa ulitin po, sir, ha? Salamat po na marami. Mabuhay po ang CAAP. Thank you.